sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, kung saan ang hamog ay tila kumakapit sa mga dahon tuwing madaling araw at ang hangin ay may dalang lihim ng kagubatan. Namumuhay si Mang Selo, isang mahirap ngunit masipag na magsasaka. Ang kanyang kubo ay yari sa pawid at kawayan. Nakatindig sa gilid ng maliit na bukirin na siya niyang pinagkukunan ng ikabubuhay. Mag-isa lamang si Mang Selo sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak ay lumuwas na sa syudad upang maghanap ng mas magandang kapalaran. Sa kabila nito, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya'y bumabangon upang diligin ang kanyang mga pananim, kamote, mais, at ilang punong gulay na halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isang hapon, habang ang kalangitan ay unti-unting nilalamon ng dapit hapon, napansin ni Mang Selo ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin, tila ba may nagmamasid. Habang siya'y papauwi na, may dalawang aninong sumulpot mula sa gilid ng kagubatan. Dalawang kabataan, isang lalaki at isang babae, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga kasuotan ay kakaiba. Tila yari sa telang hindi niya mawari ang pinagmulan. Malinis, ngunit hindi pangkaraniwan. "Magandang gabi po," magalang na bati ng binatang lalaki. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may lalim na tila may itinatagong hiwaga. "Kami po'y naglalakbay at wala nang matuluyan. Maaari po ba kaming makituloy kahit isang gabi lamang?" Napatingin si Mang Selo sa kanilang dalawa. Sa unang tingin ay para lamang silang ordinaryong tao. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanilang mga mata. Parang kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. "Wala akong gaanong maiaalok," tugon niya. "Ngunit kung kaya ninyong tiisin ang payak kong tahanan, maaari kayong tumuloy." Ngumiti ang dalaga, at sa ngiting iyon ay tila sumilay ang kakaibang liwanag. "Maraming salamat po. Malaki na po ang tulong ninyo." Sa loob ng kubo, agad na naghanda si Mang Selo ng simpleng hapunan. Nilagang kamote at kaunting asin. Hindi siya sanay sa may bisita, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapanatagan ang dala ng dalawang kabataan. Habang kumakain, napansin ni Mang Selo na halos hindi kumakain ang dalawa. Tila sapat na sa kanila ang ilang kagat lamang. "Huwag po kayong mahihiya," sabi ni Mang Selo. "Pasensya na kung ito lang ang aking handa." "Higit pa po ito sa sapat," sagot ng dalaga. "Hindi po pagkain ang hinahanap namin, kundi pahinga." Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Mang Selo ng banig upang kanilang higaan. Ngunit bago sila matulog, napansin niyang ang dalawa ay nag-usap sa isang wikang hindi niya maintindihan. Malambing, tila umaagos, at may kakaibang himig na hindi pa niya kailanman narinig. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mang Selo. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga bisita niya ay hindi karaniwan. Ito'y kanyang nadarama. Sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa mahinang liwanag na nagmumula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng dingding. At doon niya nasilayan ang isang bagay na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang dalawang kabataan, ang kanyang mga panauhin, ay nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin,
Ngunit hindi na sila ang simpleng anyong nakita niya kanina. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng liwanag. Ang lalaki ay may mapusyaw na gintong sinag, habang ang babae naman ay tila nilulukuban ng malamlam na bughaw na ningning. Ang kanilang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Mang Selo. Mga engkanto, mahina niyang bulong sa sarili. Sa halip na matakot, isang kakaibang damdamin ang sumagi sa kanyang dibdib. Halo ng pangamba at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano ang kanilang pakay. Hindi niya alam kung bakit sa kanya sila napadpad. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang simpleng buhay ni Mang Selo ay malapit nang mabago sa paraang hindi niya inaasahan. At ang gabi na iyon ang simula ng isang lihim na mag-uugnay sa mundo ng tao at sa kaharian ng mga nilalang na matagal nang itinuturing na alamat lamang. Madaling araw nang tuluyang mahimbing ang tulog ni Mang Selo. Ang huling alaala niya bago siya nakatulog ay ang kakaibang liwanag na bumabalot sa dalawang panauhin. Isang tanawing hindi maipaliwanag ng kanyang payak na isipan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinili niyang manahimik. May mga bagay na mas mabuting unawain sa paglipas ng panahon kaysa piliting bigyang kahulugan sa isang iglap. Pagsikat ng araw, tila bumalik sa dati ang lahat. Ang bukirin ay payapa, ang hangin ay banayad, at ang dalawang kabataang kanyang pinatuloy ay abala na sa labas ng kubo. Ang binata ay nagigib ng tubig mula sa balon, habang ang dalaga naman ay maingat na nag-aayos ng mga pananim na tila ba matagal na niyang kilala ang mga ito. Napakunot ang noo ni Mang Selo. Hindi naman kayo kailangang tumulong, wika niya habang papalapit. Ngumiti ang binata. Maliit na bagay lang po ito bilang pasasalamat. Sanay na rin po kami sa ganitong gawain. Dagdag ng dalaga na tila may lihim na kagalakan sa kanyang mga mata. Hindi na nakipagtalo si Mang Selo. Sa halip, pinanood niya ang dalawa. May kakaibang sigla sa kanilang kilos. Magaan, mabilis, at tila hindi napapagod. Sa loob lamang ng ilang oras, ang bahagi ng bukirin na karaniwang inaabot ng kalahating araw upang ayusin ay naging maayos at maaliwalas. Ngunit higit pa roon ang kanyang napansin. Ang mga halamang kahapon lamang ay tila nalalanta, ngayoy masigla at luntian. Ang mga dahong kupas ay naging matingkad ang kulay. Ang mga usbong na dati tila walang pag-asa ay nagsimulang sumibol. Paano ninyo nagawa ito? Hindi napigilang itanong ni Mang Selo. Nagkatinginan ang dalawa. May mga bagay po sa mundo na hindi agad nakikita ng mata. Sagot ng binata. Ngunit nadarama kung marunong makinig. Ang lupa po, dugtong ng dalaga, ay may sariling buhay. Kailangan lamang po itong alagaan ng may malasakit, hindi lamang sa kamay, kundi pati sa puso. Napatahimik si Mang Selo. Hindi niya lubos maunawaan ang kanilang sinasabi. Ngunit ramdam niya ang katotohanan sa bawat salita.
Lumipas ang mga araw at nanatili ang dalawang panauhin sa kanyang tahanan. Hindi na lamang sila mga bisita. Unti-unti silang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang binata na nagpakilalang si Lirael ay tahimik ngunit mapagmasid. Mahilig siyang maglakad sa gilid ng kagubatan. Tila ba may hinahanap o pinakikinggan na hindi naririnig ng iba. Samantala, ang dalaga, si Amaya, ay magiliw at maalaga. Madalas siyang makitang kausap ang mga halaman. At sa tuwing ginagawa niya iyon, tila mas lalong sumisigla ang paligid. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging kapaki-pakinabang, hindi nawawala sa isipan ni Mang Selo ang kanyang nasaksihan noong unang gabi. Isang hapon, habang sila ay nagpapahinga sa lilim ng punong mangga, naglakas loob siya magsalita. "Hindi kayo karaniwang tao," mahinahon niyang wika. Napatigil sina Lirael at Amaya. Hindi agad sila sumagot. "Wala akong masamang balak," dugtong ni Mang Selo. "Ngunit nakita ko kayo noong gabi. Ang liwanag, ang anyo ninyo." Nagtagpo ang mga mata ng magkapatid. Sa sandaling iyon, tila nagpasya sila. Huminga ng malalim si Amaya. "Kami po ay hindi mula sa mundong ito," dahan-dahan niyang sinabi. "Kami ay mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa pagitan ng kagubatan at ng liwanag, mga engkanto." Hindi nagulat si Mang Selo. Sa halip, tila nakumpirma lamang ang matagal na niyang hinala. "Bakit kayo narito?" tanong niya. Saglit na tumahimik si Lirael bago sumagot. "May panganib pong nagbabadya sa aming kaharian," anya. "Isang puwersang unti-unting sumisira sa balanse ng kalikasan. Napilitan kaming lisanin ang aming tahanan upang hanapin ang pinagmumulan nito. At naniniwala kami," dagdag ni Amaya, "na ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa aming mundo, kundi pati na rin sa inyo." Napabuntong hininga si Mang Selo. "Isa lamang akong simpleng magsasaka," anya. "Wala akong alam sa mga bagay na iyan. Ngunit kayo po ay may mahalagang papel," sagot ni Lirael. "Ang lupaing ito, may kakaibang lakas. Nararamdaman namin iyon mula pa nang kami dumating." Napatingin si Mang Selo sa kanyang bukirin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi lamang bilang pinagkukunan ng pagkain, kundi bilang isang bagay na may mas malalim na kahulugan. Isang tahanan, isang lihim, isang susi. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang pagdating ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa gilid ng kagubatan, may mga bakas ng paa na hindi pamilyar, malalaki, mabibigat, at tila ba nagmula sa isang nilalang na hindi dapat naroroon. At sa hangin, may dalang malamig na kilabot ang gabi. Isang bagay ang papalapit at hindi ito dala ng liwanag. Lumipas ang ilang araw na tila payapa, ngunit ang katahimikan ay may kakaibang bigat, parang isang himig na hindi pa ganap na naririnig, ngunit unti-unti nang lumalakas. Hindi na maalis sa isipan ni Mang Selo ang mga bakas na kanilang natagpuan sa gilid ng kagubatan. Malalaki, malalim, at tila ba sinadya ang bawat hakbang. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang nawawala sa mga dahon, maagang nagising si Lirael. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Dala ang kanyang matalas na pakiramdam.
sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Naroon pa rin ang mga bakas. Ngunit may bago. May bahid ng itim na tila abo na kumapit sa lupa. Hindi pangkaraniwang dumi, kundi isang bakas ng bagay na may kakaibang kapangyarihan. Lumuhod si Lirael at dahan-dahang hinawakan ang lupa. Sa sandaling iyon, tila may malamig na agos na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito ordinaryo, mahina niyang bulong. Hindi nagtagal, sumunod si Amaya. Napansin agad niya ang ekspresyon ng kanyang kapatid, isang anyong bihira niyang makita. "Lirael!" tawag niya. "Dumating na siya!" tugon nito. Hindi inaalis ang tingin sa lupa. Napatigil si Amaya. "Sigurado ka?" "Ang enerhiya. Hindi ako nagkakamali." Sandaling nanahimik ang dalawa. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Sa loob ng kubo, nagising si Mang Selo sa kakaibang pakiramdam ng pagkabahala. Agad siyang lumabas at nakita ang magkapatid na tila may malalim na iniisip. "Ano ang nangyayari?" tanong niya. Tumingin si Amaya sa kanya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "May sumusunod sa amin," mahinahon niyang sagot. "At hindi siya katulad namin." Napakunot ang noo ni Mang Selo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Lirael bago sumagot. "Sa aming mundo, may mga nilalang na hindi naglalayong magpanatili ng balanse. May ilan na nais ang kapangyarihan kahit pasirain nila ang kalikasan upang makuha ito. At isa sa kanila, dugtong ni Amaya, ang tila nakarating na sa inyong mundo." Naramdaman ni Mang Selo ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ano ang pakay niya rito? "Hindi pa namin tiyak," sagot ni Lirael. "Ngunit ang presensya nararamdaman namin ay hindi lamang mapanganib, kundi mapanira." Sa mga sumunod na oras, naging mas maingat ang tatlo. Hindi na sila basta-basta lumalayo sa kubo. Ang dating payapang bukirin ay tila may bantang nakasabit sa bawat sulok. Pagsapit ng gabi, ang dilim ay mas makapal kaysa dati. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang mahihinang ilaw mula sa lampara sa loob ng kubo ang nagbibigay ng liwanag. Habang si Mang Selo ay nakaupo sa gilid ng kanyang higaan, hindi siya mapakali. Ang katahimikan ay hindi na nakapapawi. Ito'y tila nagtatago ng panganib. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Hindi ito hangin. Hindi ito hayop. Ito'y mabagal, mabigat, at sinasadya. Agad siyang tumayo. Sa kabilang dako ng kubo, sina Lirael at Amaya ay sabay na napatingin sa pintuan. Ramdam din nila. "Dumating na siya!" bulong ni Lirael. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi sa lakas ng kamay, kundi tila hinila ng isang puwersang hindi nakikita. Sa labas, may isang anyong nakatayo sa dilim, matangkad, payat, at balot ng aninong tila buhay. Hindi maaninag ang mukha, ngunit ang mga mata, naglalagablab sa malamlam na liwanag, ay nakatutok sa kanila. "Matagal ko na kayong hinahanap," sabi ng nilalang. Ang tinig ay malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Humakbang si Lirael sa harap ni Amaya. "Hindi ka nararapat dito," matigas niyang tugon. Tumawa ang nilalang.
Isang tunog na walang kasiyahan, puro pangungutya. Ang mundong ito, anya, ay mas madaling sakupin kaysa sa iniisip ninyo. Napaatras si Mang Selo, ngunit hindi siya tumakbo. Sa kabila ng kanyang takot, nanatili siya. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi na lamang ito kwento ng mga engkanto. Ito'y naging bahagi na ng kanyang realidad. At ang kanyang lupain, ang kanyang simpleng bukirin, ay naging larangan ng isang digmaang hindi niya kailanman inakalang haharapin. Unti-unting umangat ang mga kamay ng nilalang. At kasabay nito, ang lupa sa paligid ay nagsimulang manginig. Ang hangin ay naging mabigat at ang gabi ay tuluyang nilamon ng anino. Sa gitna ng madilim na gabi, ang hangin ay tila napigil sa paghinga. Ang presensya ng nilalang sa labas ng kubo ay hindi lamang nakikita. Ito'y nararamdaman sa bawat hibla ng takot na gumagapang sa balat ni Mang Selo. Unti-unting umusad ang anino papalapit. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila humihina. Ang mga halaman ay yumuyuko na para bang nawawalan ng lakas. Ang dating masiglang bukirin ay unti-unting nababalot ng malamlam na kulay. Parang tinutuyo ng isang puwersang hindi nakikita. "Lumayo ka sa amin," mariing wika ni Lirael, habang bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, muling sumilay ang mapusyaw na gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Ang sinag ay kumalat sa paligid, nagbibigay ng bahagyang init sa malamig na gabi. Ngunit ang nilalang ay hindi natinag. Sa halip, ngumiti ito, isang ngiting walang buhay. "Mahina pa kayo," sabi nito. "Hindi ninyo kayang pigilan ang pagbabalik ng tunay na kapangyarihan." Bago pa makapagsalita si Amaya, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong mula sa lupa. Ang mga ugat ng puno ay tila gumalaw at ang mga dahon ay nagsimulang manginig kahit walang hangin. Itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. Mula sa kanyang mga daliri, kumawala ang maitim na usok na parang buhay, gumagapang sa lupa, papalapit sa kubo. "Hindi namin hahayaang masira ang lugar na ito," mariing wika ni Amaya. Lumapit siya sa tabi ni Lirael at sa sandaling iyon, ang malamlam na bughaw na liwanag mula sa kanya ay sumanib sa gintong sinag ng kanyang kapatid. Ang dalawang kulay ay naghalo. Lumilikha ng isang kakaibang ningning na pumalibot sa kubo. Huminto ang maitim na usok. Sandali. Ngunit hindi nagtagal. Unti-unti itong nagsimulang sumingaw muli. Pilit na binabasag ang liwanag. Napaatras si Mang Selo, ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa nagaganap. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng laban. Hindi laban ng lakas ng katawan, kundi ng kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng isip. "Hindi ito sapat," bulong ni Lirael. Napatingin si Amaya sa kanya. "Kung hindi natin siya mapipigilan dito, kakalat siya," sabi nito. "Sa mga pananim, sa lupa, sa lahat." Sa sandaling iyon, may naalala si Mang Selo. Ang lupa, ang bukirin. Ang mga salitang sinabi ni Amaya noong mga nakaraang araw, na ang lupa ay may sariling buhay.
At kailangan itong alagaan hindi lamang sa kamay, kundi pati sa puso. Bigla siyang tumayo ng tuwid. Ako, mahinang sabi niya. Napatingin ang dalawa sa kanya. Ano ang maaari kong gawin? Tanong niya. Saglit na nagkatinginan sina Lirael at Amaya. Tila nagugulat ngunit umaasa. Maniwala kayo sa lupang ito, sagot ni Amaya. Kilala kayo nito. Nararamdaman kayo nito. Hindi ko alam kung paano, amin ni Mang Selo. Huwag ninyong pilitin, sabi ni Lirael. Damhin ninyo lamang. Isinara ni Mang Selo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit niyang alisin ang takot sa kanyang dibdib. Inalala niya ang bawat araw na kanyang ginugol sa bukirin. Ang pag-aararo, ang pagtatanim, ang pag-aalaga sa bawat usbong na tila kanyang sariling anak. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga palad sa lupa. Sa una, wala siyang naramdaman. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, may isang mahinang tibok. Parang puso, isang init na unti-unting kumalat mula sa lupa patungo sa kanyang katawan. Nabuksan ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang lupa sa paligid ng kubo ay bahagyang nagliwanag. Napansin ito ng nilalang. Imposible, mahina nitong sabi. Biglang sumibol ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa. Hindi marahas, kundi matatag. Pumalibot ang mga ito sa maitim na usok. Pinipigilan ang paggalaw nito. Sumabay ang liwanag ni Lirael at Amaya. Ang gintong sinag at bughaw na ningning ay naging mas maliwanag, mas matatag. At sa gitna nito, si Mang Selo, isang simpleng magsasaka, ay naging bahagi ng puwersang nagtatanggol sa kanyang lupain. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa nilalang. Napaatras ito. Ang kanyang anyo ay tila nagkawatak-watak, parang usok na tinatangay ng hangin. Ngunit bago tuluyang maglaho, tumingin ito kay Mang Selo. Hindi pa ito tapos. Malamig nitong wika. Babalik ako. At sa susunod, wala nang makapipigil sa akin. Sa isang iglap, nawala ang anino. Bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay muling gumalaw. At ang gabi ay unti-unting luminaw. Napahinga ng malalim si Mang Selo at napaupo sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng kakaibang lakas. Lumapit sina Lirael at Amaya sa kanya. Hindi namin inaasahan, mahinang sabi ni Amaya. Na kayo ang magiging susi, dugtong ni Lirael. Napatingin si Mang Selo sa kanyang mga palad. Hindi ko rin inaasahan, sagot niya. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na malinaw. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang kanyang lupain ay hindi basta-basta. Ito ay may lihim. Isang lihim na ngayon pa lamang nila unti-unting nauunawaan. Sumikat ang araw na tila walang nangyari, ngunit para kina Mang Selo, Lirael at Amaya, ang bawat sinag nito ay may dalang bagong katotohanan. Ang bukirin ay nanumbalik sa dating sigla, ngunit may kakaibang katahimikan na nananatili, parang naghihintay sa susunod na mangyayari. Maagang nagising si Mang Selo. Tahimik siyang lumabas ng kubo at tumungo sa gitna ng kanyang lupain, ang mismong lugar kung saan niya naramdaman ang tibok ng lupa noong nakaraang gabi.
Huminto siya roon. Pinagmasdan ang paligid. Ang mga halaman ay mas luntian kaysa dati. Ang lupa ay tila mas buhay. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pakiramdam na parang may nakabaon na lihim sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal, sumunod sina Lirael at Amaya. Kapwa nila ramdam ang kakaibang enerhiya sa lugar. Dito nang galing ang lakas kagabi, sabi ni Lirael, habang dahan-dahang iniikot ang kanyang paningin. Lumuhod si Amaya at hinawakan ang lupa. Pumikit siya, tila nakikinig sa isang tinig na hindi marinig ng iba. Makalipas ang ilang sandali, muling bumukas ang kanyang mga mata. May halong pagtataka at pagkamangha. May nakatago rito, mahinahon niyang wika. Napatingin si Mang Selo. Ano iyon? Hindi agad sumagot si Amaya. Sa halip, maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, tila may paggalang sa bawat hibla ng lupa na kanyang hinahawakan. Hanggang sa may sumilay na kakaibang bagay. Isang maliit na binhi. Ngunit hindi ito ordinaryo. Ang ibabaw nito ay kumikislap sa bahagyang liwanag at tila may sariling pintig, parang isang puso na tahimik na tumitibok. Napaatras si Mang Selo. Hindi ko pa yan nakita kahit kailan, sabi niya. Dahil hindi ito mula sa inyong mundo lamang, tugon ni Lirael. Maingat na kinuha ni Amaya ang binhi at inilagay sa kanyang palad. Ito ang pinagmumulan ng lakas ng lupang ito, anya. Isang sinaunang binhi na nag-uugnay sa mundo ng tao at sa aming kaharian. Natahimik si Mang Selo. Bakit narito ito? Hindi pa namin alam, sagot ni Lirael. Ngunit malinaw na ito ang hinahanap ng nilalang kagabi. Sa sandaling iyon, tila lalong bumigat ang sitwasyon. Kung ang munting binhi ang pinagmumulan ng kakaibang lakas ng lupa, ibig sabihin, ito rin ang dahilan kung bakit may panganib na nagbabanta. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mang Selo. Nagkatinginan ang magkapatid. Kung mananatili ito rito, sabi ni Amaya, patuloy itong maaakit ang mga nilalang na may masasamang layunin. Ngunit kung aalisin naman natin, dugtong ni Lirael, maaaring mawalan ng balanse ang lupang ito. Napahawak si Mang Selo sa kanyang noo. Kung ganoon, wala tayong ligtas na pagpipilian. Sandaling tumahimik ang tatlo. Hanggang sa magsalita si Amaya. May isa pang paraan, anya. Napatingin sa kanya si Lirael. Sigurado ka? Hindi ito madali, sagot niya. Ngunit kung maisasagawa natin, maaaring maprotektahan ang binhi at ang lupain. Lumapit siya kay Mang Selo. Kailangan namin ng tulong ninyo, mahinahon niyang sabi. Anong klaseng tulong? Tanong ni Mang Selo. Kayo ang tagapangalaga ng lupang ito, sagot ni Amaya. Kayo ang kinikilala nito. Kung pagsasamahin natin ang inyong ugnayan sa lupa at ang aming kapangyarihan, maaari nating palakasin ang binhi. Upang hindi na ito basta makuha ng iba, dagdag ni Lirael. Napaisip si Mang Selo. Hindi siya bayani. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang magsasaka na buong buhay ay ginugol sa pagtatanim at pag-aani. Ngunit ngayon, ang kanyang lupain ay may dalang responsibilidad na higit pa sa kanyang inaakala. Kung ito ang kailangan, dahan-dahan niyang sabi, gagawin ko. Ngumiti si Amaya.
isang ngiting may halong pasasalamat. Simula ito ng isang mas malaking tungkulin, anya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Lirael ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay muling naging malamig. Ang mga dahon ay bahagyang nanginig at sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang aninong muling gumalaw. Hindi pa tapos ang banta. At sa pagkakataong ito, tila mas handa na ito. Habang mahigpit na hawak ni Amaya ang kumikislap na binhi, isang bagay ang malinaw sa kanilang tatlo. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagdepensa. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang kapangyarihang maaaring magbago ng kapalaran ng dalawang mundo. At ang susunod na hakbang nila ay magtatakda kung alin ang mananaig, ang liwanag o ang anino. Sa gitna ng tahimik na umaga, ang munting binhi ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nakapatong ito sa palad ni Amaya, ngunit ang liwanag nito ay hindi lamang basta ningning. Ito'y may kasamang pulso, isang ritmong parang sumasabay sa tibok ng lupa, sa ilalim ng kanilang mga paa. Tahimik na nakamasid si Mang Selo. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano ang simpleng lupang matagal na niyang inaalagaan ay nagtatago pala ng isang bagay na kayang pagtagpuin ang dalawang mundo. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong niya habang pinipilit panatilihing matatag ang kanyang tinig. Dahan-dahang tumayo si Lirael. "Kailangan nating patatagin ang ugnayan ninyo sa binhi," anya. "Hindi sapat na ito'y manatiling nakatago. Kailangan nitong makilala ang tunay nitong tagapangalaga." Tagapangalaga, mahinang ulit ni Mang Selo. "Hindi lamang basta magsasaka," dagdag ni Amaya, "kundi tagapangalaga ng balanse." Napatingin si Mang Selo sa kanyang mga kamay. Mga kamay na nasanay sa lupa, sa pawis, sa hirap. Hindi niya kailanman inisip na ang mga ito ay may kakayahang humawak ng isang bagay na higit pa sa ordinaryo. "Paano ko gagawin iyon?" tanong niya. Lumapit si Amaya at marahang inilagay ang binhi sa kanyang palad. Sa unang sandali, wala siyang naramdaman. Ngunit maya-maya, may init. Isang banayad na init na unti-unting kumalat mula sa kanyang palad papunta sa kanyang dibdib. Kasabay nito, parang may mga alaala na dumaloy sa kanyang isipan. Hindi kanya, kundi tila mula sa lupa mismo. Mga tanawin ng lunti ang kagubatan, malinaw na batis, mga punong matatay at tayog na hindi pa nasisira ng panahon. At sa gitna ng lahat, isang liwanag, parehong liwanag na nasa kanyang palad ngayon. Napapikit si Mang Selo. "Hayaan ninyong tanggapin kayo nito," sabi ni Lirael. "Huwag ninyong labanan." Unti-unting huminga ng malalim si Mang Selo. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit unawain. Hindi niya tinanong kung paano. Sa halip, pinayagan niyang maramdaman. Ang lupa, ang hangin, ang buhay sa paligid niya. Sa sandaling iyon, ang binhi ay biglang nagliwanag. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang mapuno ng gintong sinag ang kanilang paligid. Napaatras sina Lirael at Amaya, hindi sa takot,
kundi sa pagkamangha. Tinanggap siya, bulong ni Amaya. Ang liwanag ay unti-unting kumalat pababa sa lupa. Tila dumadaloy sa bawat ugat ng halaman, sa bawat hibla ng damo. At sa gitna nito, si Mang Selo ay nanatiling nakatayo, nakapikit, ngunit payapa. Hanggang sa unti-unting humupa ang liwanag. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, tila may nagbago. Hindi sa kanyang anyo, kundi sa kanyang pakiramdam. Mas malinaw, mas malalim. Parang ang bawat hakbang niya sa lupa ay may kahulugan. "Ano ang nangyari?" tanong niya. Lumapit si Lirael. "Tinanggap kayo ng binhi bilang tagapangalaga," sagot niya. "Mula ngayon, kayo na ang magiging tulay ng lakas nito." Ngunit kasabay nito, dagdag ni Amaya, lalong lalakas ang pagnanais ng mga nilalang na kunin ito. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita. Biglang umihip ang isang malakas na hangin. Ang kalangitan na kanina'y maliwanag ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon, tila may paparating na unos. Napatingin si Lirael sa kagubatan. Narito na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtatago ang presensya. Mula sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumitaw ang parehong nilalang. Ngunit mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Ang kanyang katawan ay tila buo na sa anino, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Naglalagablab sa isang malamig na apoy. At ngayon, mababa nitong sabi, "Nakita ko na kung nasaan ang hinahanap ko." Napahigpit ang hawak ni Mang Selo sa binhi. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang tapang na umusbong sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang dati. Hindi na lamang siya isang magsasaka. "Hindi mo ito makukuha," matatag niyang wika. Sandaling tumahimik ang nilalang. Pagkatapos, ngumiti ito. "Kung ganoon, tiyaan niya, kukunin ko ito, kasama ang inyong mundo." Sa isang iglap, ang hangin ay naging mabigat. Ang lupa ay muling nanginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Mang Selo. Sa kanyang tabi, nakatayo sina Lirael at Amaya. At sa kanyang mga kamay, ang binhi ng kapangyarihan na ngayon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Nagsimula na ang tunay na pagsubok at ang panata ng isang tagapangalaga ay haharap sa lakas ng isang aninong handang sumira sa lahat. Ang hangin ay umiikot sa paligid na tila may sariling galit. Ang mga dahon ay nagtatama-tama at ang lupa ay patuloy na nanginginig sa bawat hakbang ng nilalang na nagmumula sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, wala nang pagtatago. Ang anino ay dumating upang kunin ang kanyang pakay. Mahigpit na hawak ni Mang Selo ang binhi. Ang init nito ay mas malinaw na ngayon. Hindi lamang isang banayad na tibok, kundi isang lakas na tila sumasabay sa kanyang paghinga. "Hindi mo nauunawaan ang hawak mo," malamig na sabi ng nilalang. Lumapit pa ito at sa bawat hakbang, ang paligid ay unti-unting nawawalan ng kulay. "Hindi ito para sa mga tulad mo," dugtong nito. "Ang kapangyarihang iyan ay para sa mga marunong gumamit nito." Tumindig ng tuwid
Si Mang Selo. Kung ang ibig mong sabihin ay sirain ang lupa at gamitin ito para sa sarili mong kapakinabangan, sagot niya. Kung ganoon hindi ko talaga ito mauunawaan. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay tumawa, isang tunog na tila sumasaksak sa katahimikan. Matagal na mula nang may sumagot sa akin ng ganyan. Anya. Lumapit si Lirael. Ang kanyang gintong liwanag ay muling nagningning. Hindi ka dapat narito, matigas niyang sabi. Ang mundong ito ay hindi para sa iyong uri. Nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Hindi para sa aking uri. Ulit nito, may halong panunuya. Akala ninyo ba ako'y basta lamang sumulpot mula sa dilim? Unti-unti nitong itinaas ang ulo at sa unang pagkakataon, bahagyang nasilayan ang kanyang mukha. Hindi ganap na malinaw, ngunit sapat upang makita ang bakas ng isang anyong minsan ay hindi ganito. Dati, mababa nitong sabi, ako rin ay tulad ninyo. Napatigil sina Lirael at Amaya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amaya. Sandaling tumahimik ang nilalang, tila may alaalang pilit bumabalik. Ako'y bahagi ng aming kaharian. Sagot nito. Tagapangalaga rin, tulad ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Lirael. Imposible, bulong niya. Walang tagapangalaga ang nagiging ganito. Walang nagiging ganito kung hindi sila tinataboy. Mariing tugon ng nilalang. Biglang naging mabigat ang hangin. Ako'y naniwala sa balanse, dugtong nito. Ngunit nang ako'y mangailangan, iniwan ako ng sarili kong mundo. Napatingin si Amaya sa lupa. May lungkot na sumagi sa kanyang mukha. Kaya pinili mong sirain ang lahat? Tanong niya. Hindi sirain, sagot ng nilalang. Baguhin! Itinaas nito ang kamay. Ang kapangyarihan ng binhi ay hindi para sa iilan. Maaari nitong gawing iisa ang lahat. Isang mundong walang kahinaan. Isang mundong walang buhay, mariing sagot ni Lirael. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi lamang ito laban ng lakas. Ito'y laban ng paniniwala. Napahigpit ang hawak ni Mang Selo sa binhi. Sa kanyang dibdib, may kakaibang damdamin na umusbong. Hindi lamang takot, kundi pag-unawa. Nasaktan ka, mahinahon niyang sabi. Napatingin ang nilalang sa kanya. Ngunit ang sakit mo, dugtong ni Mang Selo, ay hindi dahilan para sirain ang mundo na pinagmulan mo. Saglit na natahimik ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y bagyo bago sumiklab ang galit. Biglang sumiklab ang itim na enerhiya mula sa katawan ng nilalang. Hindi ninyo ako maiintindihan, sigaw nito. Sa isang iglap, kumawala ang madilim na puwersa. Mas malakas kaysa dati, mas mapanira. Sumiklab ang liwanag mula kina Lirael at Amaya. Agad na sumalubong sa alon ng anino. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas mabigat ang puwersa ng kalaban. Napaatras ang dalawa. Hindi sapa! Sigaw ni Lirael. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Mang Selo sa binhi. Nararamdaman niya ang tibok nito. Mas mabilis, mas malakas. Parang may sinasabi. Parang may nais ipaalala. At sa sandaling iyon, naalala niya ang mga unang araw niya sa bukirin.
ang pagtatanim, ang paghihintay, ang pagtitiwala na kahit hindi mo nakikita, may tumutubong buhay sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang inilapit ang binhi sa kanyang dibdib. At kung ang tunay na lakas nito, bulong niya ay hindi sa pagsira, kundi sa pagbibigay buhay. Isinara niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na maramdaman ang lupa. Ang paligid, ang bawat buhay na nakapaligid sa kanya. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati, mas malawak, mas buhay. Ang gintong sinag ay kumalat sa buong bukirin. Hinahawi ang anino na tila usok na tinatangay ng hangin. Napaatras ang nilalang. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pangamba sa kanyang mga mata. Ano? Ito? Mahina nitong sabi. Nakatayo si Mang Selo. Hawak ang binhi na ngayon ay nagliliwanag ng buo. Hindi ito kapangyarihan ng iisa. Matatag niyang wika. Ito ay lakas ng lahat ng buhay na pinipili mong sirain. Unti-unting napaluhod ang nilalang, tila pinipigilan ng liwanag. Ngunit hindi pa ito tuluyang tapos. Sa kanyang mga mata, may nananatiling apoy. Isang apoy na hindi pa ganap na napapatay. At sa sandaling iyon, naunawaan ng tatlo. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa pagpigil sa anino. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang nilalang na minsang naging tagapangalaga rin, at ang susunod nilang hakbang ay magtatakda kung may pag-asa pa bang mailigtas siya o kung tuluyan na siyang mawawala sa dilim. Ang liwanag mula sa binhi ay patuloy na lumalawak, tila isang banayad, ngunit matatag na alon na sumasaklaw sa buong bukirin. Ang mga halaman ay muling sumigla. Ang lupa ay nagkaroon ng init at ang hangin ay unti-unting bumalik sa dati nitong daloy. Sa gitna ng ningning, ang nilalang ay nakaluhod. Ang kanyang anyo ay nanginginig, hindi lamang sa lakas ng liwanag, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas mahirap ipaliwanag. Ang kanyang mga mata, na kanina'y naglalagablab sa malamig na galit, ay tila unti-unting nawawala ang bangis. Hindi, ito, maaari. Mahina niyang sambit. Dahan-dahang lumapit si Amaya. Hindi pa huli ang lahat, mahinahon niyang sabi. Agad na humarang si Lirael. Amaya, babala niya. Hindi natin alam kung ano ang kaya pa niyang gawin. Ngunit, hindi umurong ang dalaga. Alam ko, sagot niya. Ngunit nararamdaman ko, hindi pa siya ganap na nawawala. Napatingin si Mang Selo sa nilalang. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya ito nakita bilang isang banta, kundi bilang isang nilalang na may sugat na hindi pa naghihilom. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Napatigil ang nilalang. Parang matagal nang walang nagtatanong sa kanya ng ganito. Naalis na iyon sa akin, sagot nito. Halos pabulong. Kung ganoon, sabi ni Mang Selo, hindi pa huli para mahanap mo ulit kung sino ka. Biglang nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay muling nagningning. Ngunit sa pagkakataong ito,
May halong galit at pagkalito. "Huwag ninyo akong kaawaan!" sigaw nito. Sa isang iglap, kumawala muli ang maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang liwanag na bumabalot sa paligid ay bahagyang napaatras, tila sinusubukang labanan ang biglaang pagsabog ng dilim. Napaatras si Amaya, ngunit hindi siya tuluyang umatras. "Hindi ito awa," sabi niya. Matatag ang tinig. "Ito ay paalala." "Paalala ng ano?" Mariing tanong ng nilalang. "Na minsan ka ring naging bahagi ng liwanag," sagot ni Lirael. Sandaling natahimik ang lahat. Ang hangin ay muling naging mabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang galit ang naroroon. May halong pag-aalinlangan. Napatingin ang nilalang sa kanyang sariling mga kamay. Ang maitim na enerhiya na bumabalot dito ay tila kumikilos. Parang may sariling isip. "Hindi na ako maaaring bumalik," mahina niyang sabi. "Bakit?" tanong ni Mang Selo. Dahan-dahang tumingin ang nilalang sa kanya. "Dahil pinili ko na ang landas na ito." Ang pagpili, sagot ni Mang Selo, ay hindi nagtatapos sa isang desisyon lamang. Napatingin sina Lirael at Amaya sa kanya. Ang simpleng magsasaka na dati tahimik lamang ay ngayon nagsasalita ng mga salitang tila mas malalim kaysa sa kanyang anyo. Habang may buhay, dugtong niya, may pagkakataon pa ring pumili muli. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa binhi ay muling lumakas. Hindi ito marahas. Hindi ito mapilit. Ito'y banayad, parang isang paanyaya. Unti-unting nabawasan ang maitim na enerhiya sa paligid ng nilalang. Ang kanyang anyo ay tila nagiging malinaw at sa loob ng ilang sandali, may lumitaw na bakas ng kung sino siya noon. Isang anyong hindi ganap na anino. Isang nilalang na minsang naging tagapangalaga. Ngunit biglang napangiwi siya. Parang may humihila sa kanya pabalik sa dilim. Hindi pa, pilit niyang sabi. Ang anino ay muling gumalaw, pilit na bumabalot sa kanya. "May kumukontrol sa akin," dagdag niya, halos hindi marinig. Nagkatinginan sina Lirael at Amaya. "May mas malalim pang puwersa," bulong ni Lirael. "Hindi siya nag-iisa," sagot ni Amaya. Sa isang iglap, ang hangin ay muling nagbago. Mas malamig, mas mabigat, at mula sa kailaliman ng kagubatan, may isang presensyang mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mga puno ay tila yumuko. Ang lupa ay bahagyang umalog. At ang liwanag mula sa binhi ay bahagyang kumupas. Napatingin ang nilalang sa direksyong iyon. Sa kanyang mga mata, may halong takot. "Dumating na siya," bulong niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Selo. Ngunit bago pa siya masagot, isang malalim at malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi pa tapos ang aking sinimulan. Ang boses ay hindi nagmula sa isang katawan. Ito'y tila nagmumula sa mismong dilim. At sa sandaling iyon, naunawaan ng tatlo. Ang nilalang na kanilang kaharap ay hindi ang pinakadakilang banta. Ito'y simula lamang. At ang tunay na kalaban ay papalapit pa lamang. Ang malamig na tinig ay patuloy na umaalingaw-ngaw.
tila sumisingit sa hangin at pumipiga sa katahimikan ng buong bukirin. Hindi ito basta naririnig, ito'y nararamdaman, parang bigat na dumadagan sa dibdib. Nanigas si Mang Selo. Ang liwanag mula sa binhi sa kanyang mga kamay ay bahagyang kumupas. Tila naapektuhan ng presensyang unti-unting lumalapit mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi pa tapos ang aking sinimulan. Ang mga salitang iyon ay muling umalingaw-ngaw, mas malinaw, mas mabigat. Biglang napahawak ang nilalang sa kanyang ulo, tila nasasaktan. Hindi na kita susundin, pilit nitong sambit. Ngunit ang kanyang katawan ay muling nagsimulang balutin ng maitim na enerhiya. Mas makapal at mas agresibo kaysa dati. Pinipilit siyang kontrolin. Agad na sabi ni Amaya. Hindi lang siya ang kalaban, dugtong ni Lirael. Isa lamang siyang sisidlan. Napatingin si Mang Selo sa nilalang. Sa likod ng galit at dilim, may malinaw na pakikipaglaban. Isang pakikibakang hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam sa bawat galaw nito. Ano ang ginagawa sa kanya? Tanong niya. Kinukuha ang natitirang liwanag sa kanyang loob. Sagot ni Amaya. Kapag tuluyan itong nawala, wala nang babalikan. Napahigpit ang hawak ni Mang Selo sa binhi. Hindi lamang ito laban para sa lupain. Hindi lamang ito laban para sa balanse. Ito ay laban para sa isang nilalang na minsang naging tagapangalaga. Sa gitna ng kagubatan, unti-unting nagdilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nagiging anino. Ang hangin ay nagiging malamig. At ang lupa ay muling nagsimulang manginig. At mula sa kailaliman, may isang anyong unti-unting lumitaw. Hindi ito tulad ng naunang nilalang. Mas malaki. Mas mabigat ang presensya at ang anyo nito ay tila hindi ganap na nakatali sa pisikal na mundo. Parang isang aninong may sariling kalooban. Hindi malinaw ang mukha. Ngunit ang mga mata ay tila dalawang walang hanggang kadiliman. Sa wakas, sabi ng tinig, ngayon ay may kaakibat ng anyo. Natagpuan ko na ang pinagmumulan. Napaatras si Mang Selo. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niya ang tunay na takot. Siya ang nagdulot ng pagkasira, bulong ni Lirael. Ang sumisira sa balanse ng aming mundo, dagdag ni Amaya. Napatingin ang bagong nilalang sa binhi. Isang munting bagay, anya. Ngunit naglalaman ng kapangyarihang kayang baguhin ang lahat. Hindi mo ito makukuha, mariing sagot ni Mang Selo. Kahit nanginginig ang kanyang tinig, tumawa ang nilalang. Isang malalim, malamig na halakhak. Hindi mo pa rin nauunawaan, sabi nito. Hindi ko kailangang kunin iyan. Unti-unti nitong itinaas ang kamay. Kung maaari kong sirain ang pinagmumulan nito. Sa isang iglap, kumawala ang napakalakas na alon ng maitim na enerhiya. Mas mabigat, mas malawak, mas mapanira. Sumalubong sina Lirael at Amaya. Pinakawalan ang kanilang liwanag. Ngunit agad silang napaatras. Tila hindi sapat ang kanilang lakas. Laban sa bagong kalaban. Hindi natin siya kayang labanan ng ganito, sigaw ni Lirael. Sa gitna ng kaguluhan,
Napatingin si Mang Selo sa nilalang na unang lumaban sa kanila, ang dating tagapangalaga. Ito'y nakaluhod pa rin, pilit lumalaban sa kontrol ng mas malakas na puwersa. At ikaw, tawag ni Mang Selo. Bahagyang napatingin ang nilalang sa kanya. Kung totoo ang sinabi mo na minsan kang tagapangalaga. Humakbang si Mang Selo palapit, kahit pa ang hangin ay tila sumasakal sa kanya. Hindi pa tapos ang tungkulin mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Ang liwanag mula sa binhi ay muling kumislap, mahina, ngunit matatag. Piliin mo, dagdag ni Mang Selo. Hindi ang dilim na ipinilit sa iyo, kundi ang liwanag na minsan mong pinrotektahan. Biglang nanginig ang nilalang. Ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan ay tila nag-alinlangan. At sa unang pagkakataon, may sumilay na liwanag mula sa kanyang dibdib. Napansin ito ng mas malaking anino. Mahina, malamig nitong sabi, "Hindi ka na kailangan." Sa isang iglap, nagpadala ito ng mas malakas na puwersa, direkta sa nilalang. Ngunit bago ito tuluyang matamaan, may nangyari. Sumigaw ang nilalang. At sa sigaw na iyon, hindi na galit ang naroon, kundi paglaya. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan, hinahawi ang maitim na enerhiya na bumabalot sa kanya. Napaatras ang mas malaking anino. Hindi maaari, sambit nito. Unti-unting tumayo ang dating tagapangalaga. Ang kanyang anyo ay hindi naganap na anino. Hindi pa ganap na liwanag, ngunit nasa pagitan. At ngayon, mahinahon niyang sabi, "Ako na ang pipili." Lumapit siya kina Mang Selo, Lirael at Amaya. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa binhi ay sumanib sa liwanag na nagmumula sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang lakas nila ay hindi na hiwa-hiwalay. Ito ay naging iisa. Ngunit ang mas malaking anino ay hindi pa tapos. Sa kanyang mga mata, lalong lumalim ang kadiliman. At sa sandaling iyon, malinaw. Ang susunod na laban ay magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Ang hangin ay tila nahinto sa isang sandaling walang katiyakan. Sa gitna ng bukirin, ang liwanag na nagmumula kina Mang Selo, Lirael, Amaya, at sa dating tagapangalaga ay nagsanib, hindi bilang magkakahiwalay na puwersa, kundi bilang isang lakas na humihinga sa ritmo ng lupa. Sa kanilang harapan, ang mas malaking anino ay nanatiling nakatayo, hindi natinag, ngunit hindi rin nawala ang bahid ng pag-aalinlangan. Akala ninyo ba sapat ang pagkakaisang iyan? Malamig nitong wika. Ang dilim ay hindi basta nawawala, ito'y bahagi ng lahat. Alam namin, sagot ni Lirael. Matatag ang tinig. Ngunit hindi ito dahilan para hayaan itong manaig. Lumapit si Amaya. Ang kanyang bughaw na liwanag ay mas malinaw, mas payapa. Ang balanse, anya, ay hindi pagkakapantay ng lakas ng liwanag at dilim, kundi ang tamang pagpili sa pagitan ng dalawa. Sa tabi nila, ang dating tagapangalaga ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang anyo ay hindi pa ganap na bumabalik sa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kontrol. "Matagal ko nang nakalimutan yun," mahinahon niyang sabi. "Ngunit hindi pa huli
Napatingin si Mang Selo sa binhi sa kanyang mga kamay. Ang liwanag nito ay hindi na lamang nagmumula sa sarili nito. Ito ay sumasalamin sa lakas ng bawat isa sa kanila. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapangalaga. Hindi ito tungkol sa pag-angkin ng kapangyarihan, kundi sa pag-aalaga nito para sa kapakanan ng lahat. Hindi namin kailangang talunin ka, sabi ni Mang Selo habang humahakbang pasulong. Napatingin ang anino sa kanya. Kung ganoon, malamig nitong tugon. Ano ang gagawin ninyo? Huminto si Mang Selo sa gitna ng bukirin. Atin kang pipigilan, sagot niya. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pagpapanumbalik ng nawawala. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang binhi. Ang liwanag nito ay muling sumiklab, mas maliwanag kaysa kailanman. Ngunit hindi ito marahas. Ito'y tahimik, matatag, at may dalang kakaibang kapayapaan. Sumabay sina Lirael at Amaya. Pinakawalan ang kanilang liwanag. Sumama ang dating tagapangalaga. Ang kanyang sariling ningning ay unti-unting luminaw. Ang tatlong puwersa ay nagtagpo. At sa gitna, ang binhi ang nagsilbing puso ng kanilang lakas. Unti-unting kumalat ang liwanag sa buong paligid. Hindi nito sinalakay ang anino. Hindi nito sinubukang sirain ito. Sa halip, tinabunan nito ang dilim ng isang bagay na mas malakas. Buhay. Sa unang pagkakataon, ang mas malaking anino ay umatras. Ang kanyang anyo ay tila nagkawatak-watak, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa kawalan ng kapangyarihang manatili. Hindi ito maaaring mahina nitong sambit. Ang dilim, sabi ni Amaya, ay hindi kailangang lipulin, kundi ilagay sa tamang lugar. Hindi ka namin wawasakin, dugtong ni Lirael. Ngunit hindi ka na maaaring manatili rito. Ang liwanag ay patuloy na lumawak. At sa loob ng ilang sandali, ang anyo ng anino ay tuluyang naglaho. Hindi sa isang pagsabog. Hindi sa isang marahas na pagtatapos, kundi sa isang tahimik na pagkawala. Bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay muling huminga. Ang mga dahon ay marahang gumalaw. At ang bukirin ay muling nabuhay. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Selo ang kanyang mga kamay. Ang binhi ay unti-unting humupa ang liwanag, ngunit hindi ito nawala. Ito'y naging banayad, parang isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Napatingin siya kina Lirael at Amaya. Tapos na ba? Tanong niya. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa ngayon, sagot ni Lirael. Ang balanse ay naibalik, dagdag ni Amaya. Ngunit ang tungkulin ay nagpapatuloy. Lumapit ang dating tagapangalaga. Ang kanyang anyo ay mas malinaw na ngayon. Hindi naganap na anino, ngunit hindi rin tulad ng dati. Ako'y mananatili sa pagitan, sabi niya, upang tiyakin na ang nangyari ay hindi na mauulit. Tumango si Mang Selo. Hindi ka nag-iisa, sagot niya. Sa gitna ng tahimik na bukirin, ang apat ay tumayo.
hindi bilang magkakaibang nilalang mula sa magkaibang mundo, kundi bilang mga tagapangalaga ng iisang balanse. Lumipas ang mga araw. Ang bukirin ay lalong sumigla. Ang ani ni Mang Selo ay naging masagana, higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay nagbago. Hindi na lamang siya nagtatanim para mabuhay. Siya ay nag-aalaga na rin ng isang lihim na nag-uugnay sa dalawang mundo. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, napansin niyang wala na sina Lirael at Amaya. Walang paalam, walang bakas. Ngunit sa hangin, may natirang pakiramdam ng pasasalamat. At sa lupa, naroon pa rin ang binhi. Tahimik, matatag, buhay. Napangiti si Mang Selo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Sapagkat sa bawat pag-usbong ng halaman, sa bawat pag-ihip ng hangin, at sa bawat sinag ng araw, nandyan ang liwanag at ang balanse na kanyang patuloy na babantayan. Sa paglipas ng panahon, ang bukirin ni Mang Selo ay naging simbolo ng buhay at pag-asa sa kanilang lugar. Hindi man alam ng iba ang buong katotohanan. Nararamdaman nila ang kakaibang sigla ng lupa. Ang ani ay sagana, ang hangin ay magaan, at ang kapaligiran ay tila may tahimik na kapayapaan. Patuloy na inalagaan ni Mang Selo ang binhi, hindi bilang isang kapangyarihang dapat gamitin, kundi bilang isang tiwalang dapat ingatan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang manalo sa laban, kundi sa kakayahang magpanatili ng balanse at kabutihan kahit may tukso ng kapangyarihan. Ang dating tagapangalaga ay nanatiling gabay sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang paalala na kahit ang mga naligaw ay may pagkakataong bumalik. At bagaman umalis sina Lirael at Amaya, ang kanilang presensya ay hindi kailanman nawala. Sa bawat pagsikat ng araw at sa bawat pag-usbong ng halaman, naroon ang alaala ng kanilang pagtitiwala. Sa huli, ang simpleng magsasaka ay naging higit pa sa inaakala niya. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng malasakit, katatagan, at paninindigan. At ang lupang minsang tahimik lamang ay naging tahanan ng isang lihim na patuloy na nagbibigay buhay sa mundo. Wakas.